Isang magandang mapagpalang araw, bagong Pilipinas at sa lahat ng ating mga taga-subaybay mula sa Luzon, Visayas at Mindanao at sa iba't ibang panig ng mundo. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po ang iyong tagapag-ugnay, Police Senior Master Sergeant Vanessa Villanos at samahan niyo po kami sa isa na namang edisyon ng ating programang Straight from Team PNP Facebook Live. At mapalad tayo ngayong araw dahil makakasama natin ang mga bida ng isang natatanging proyekto ng ating pambansang pulisya. Walang iba kundi ang mga cast ng at short advocacy film ng PNP na pinamagatang Benepisyo. Ang pelikulang ito po ay itinanghal na Best Advocacy Film sa taong 2025. Ito lamang taong ito sa FAMA Short Film Festival. Isang malaking karangalan po para sa buong hanay ng kapulisan para mapabilang po dito. Kaya naman, live na live ngayon dito sa ating programa, makakasama natin ang ilan sa mga bumida at naging bahagi ng pelikulang Benepisyo. Ayan, welcome po sa ating programa, ma'am, sir. Ayan, syempre, papakilala ko po sa inyo ang nasa gawing kaliwa ko po ay walang iba kundi si Corporal Erlindo Anbilab Jr. Ayan, sir. Magandang umaga po. Binabati ko ang aming butihing Director Staff na si Police Major General Mark D. Pispis at saka sa Deputy Director na si Police Brigadier General Rex T. Malimban, sir. Ayan, at syempre kasama rin natin si Patrolman Neil Christian Cruz. Ayan, Sir Neil, bati po kayo. Magandang umaga po. Binabati ko po ang aming butihing Battalion Commander ng Rapid Deployment Battalion na si Police Lieutenant Colonel Marlon Yu Ancheta. Ayan, at syempre naman, yung nasa gawing kanan ko naman, sila po yung mga ladies po natin na gumanap na mga wife ng ating mga makikisig na lalaki na nasa tabi ko. Walang iba kundi si Patrolwoman Sharon Hope. Ayan. Ayan, magandang hapon po. Unang-una sa lahat sa mga nanonood dyan. At sa aming butihing Director, Police Community Affairs and Development Group, Police Brigadier General Marvin Josaro, and syempre sa aming command group, magandang hapon po. And also sa aming Division OIC, si Police Lieutenant Colonel Alex M. Apolonio, sir. Magandang hapon po. At sa team ko dyan, sa Sumbong Nyo, Action Agad, magandang hapon sa inyong lahat. Ayan, at syempre kasama rin natin si Patrolwoman Christine Reyna Toledo. Ayan. Ma'am, hello po sa ating laging nakaantabay sa ating programa. Binabati ko po ang aming HCAD family headed by our Division Chief, Police Lieutenant Colonel Veronica Piñalosa, ma'am. At sa aking pamilya dyan sa Bicol, hello po sa inyong lahat. Ayun. Ayan, magandang araw sa inyo. At syempre, pag-uusapan natin yung inyong ginawang pelikula na kung saan ito nga ay nanalo pa bilang Best Short Advocacy Film sa FAMAS, yung Benepisyo. Ayan, para sa kabatiran ng ating mga manonood, ano po ba yung layunin o yung purpose ng PNP sa paggawa ng short advocacy film na Benepisyo? Bago ko po sabihin, ito pong short film natin is under the initiative of our Chief PNP, si Police General Romel Francisco Marbil, sir, para ipabatid at ipaalam sa ating mga kapulisan at sa ating mga pamilya ang mga benepisyo na ating matatanggap kapag tayo ay KIPO or WIPO, o tinatawag natin Killed in Police Operation or Wounded in Police Operation. Basta't gawin lang natin ang ating tungkulin ng tama at legal, sagot tayo ng PNP. Hindi tayo pababayaan ng Philippine National Police. Ayun, napakagandang sagot. At syempre, ano naman po yung mga... Siyempre, bilang kayo ay portraying the role o isa sa mga nag-portray ng role doon sa Benepisyo, ano naman po ang inyong naging pakiramdam nang malaman ninyo na kayo ang napiling gumanap sa pelikula at higit sa lahat, yung inyong ginawang short film ay nanalo pa bilang Best Advocacy Film sa FAMAS. Hindi basta-basta FAMAS. Ano yung pakiramdam? Yes, kay Ma'am Christine. Of course, syempre masaya. Big achievements nga naman. Kasi unexpected po kasi ma'am unexpected na masama tayo sa first FAMAS short film, no? Syempre masaya po. Ang ganda ng experience. Yeah.
How about kay Sir Andila? Unang-una po, syempre, yun nga, sinabi ni ma'am na unexpected din yung pagkasabi sa amin na kami ang gaganap ng role namin. Syempre, sobrang napakagalak kasi yung mga kapulisan natin, lalong-lalo na sa hanin ng SAF, na malapit po tayo sa disgrasya, sa operation na natin. Mas namulat po. Kaya maraming salamat. Ayun. At syempre, sa ginawa ninyong pelikulang benepisyo, ano naman yung mga hamon o challenges na inyong kinaharap sa paggawa nitong pelikula na to? Start tayo kay Sir Cruz. Ang challenges, ma'am, yung pag-arte as a police officer, hindi tayo sanay umarte. Pero kailangan nating maipabatid sa publiko ang benefits na makukuha ng mga pamilya ng ating mga men and women in uniform para sa kanilang knowledge. Ayun. How about kay Ma'am Sharon? Sa akin naman po, yung challenging sa part is yung maibigay ko yung part ko at para ma-feel ng manunood ng film yung character as a wife of a policeman, which is alam nating lahat bilang may asawa ka na policeman, yung worried ka lagi, yung pakiramdam na alam mo anytime pwedeng mawala, may mangyari sa asawa mo, is yun, yung challenge na dapat maiparamdam ko yun sa tao na, which is, di ba, bilang police, laging nasa, yung sabi nga, yung isang paa mo laging nasa hukay, pero yung pamilya mo kailangan mong i-set aside. Kasi you have to do your duty. So, yun po. So, yung maiparating yung ganong, ng isang may pamilyang police. Ayun. How about kay Ma'am Christine? Siyempre Ano po, yung mga yung challenges? siguro time management. Kasi of course, dapat hindi pa rin natin pababayaan ang ating trabaho. At the same time, doing this film, no? But of course, dapat as a police officer, dapat lagi tayong handa at laging flexible. Ayun. At how about kay Sir Andilao? Ayan, syempre, hindi tayo sanay na, di ba? Ano pa yung mga challenges na yung kinaharap sa during yung paggawa ninyo ng pelikula, yung pag-shoot, ano yung mga naranasan ninyo? Unang-una po, talagang mahirap po talaga kasi unang-una, hindi tayo sanay, saka hindi ito yung trabaho namin na ginagawa usually kasi more on operation kami. Yun nga po, mahirap yung mag-arte sa lalong-lalo na sa harapan ng camera. Kasi minsan hindi tayo sanay, parang aware ka ba? Yun ang pinakamahirap sa akin na i-take yung role na to. At syempre bilang kayo ay kasama dito sa pelikulang ito, ano ang naging reaksyon ng inyong mga pamilya na nakapanood nito? Syempre kayo hindi lang napanood ito sa YouTube, syempre sa Facebook na rin, ano yung mga naging reaksyon nila? Unang-una po, hindi po nila alam kasi na yun ang magiging role ko. Unang-una, sobrang hindi sila makapaniwala kasi ayun nga, sa TV, nakikita sa Facebook Live, sa YouTube, ganun, nakikita po nila. So, nagulat po sila. Saka, ako ba talaga yun? Parang, nagsabi ako sa sarili ko, uy, ikaw pala yung lumabas sa TV. Parang, nagulat sila. Sobrang gulat. Saka, masaya sila at the same time. Kasi nga, ayun nga, naging parang artista daw. At kahit ikaw din mismo, hindi ka makapaniwala na ikaw yun, yung nandoon, na umaarte. Ayan, how about si Sharon? Sa akin po, sa family ko, yung reaction naging reaction ng family ko. Actually, hindi na sila masyadong nabigla. Kasi nung college ako, alam nilang na talaga ako sa mga ganyang project, gumagawa ng short film, gano'n. Pero this time, syempre, iba to eh. Iba to. So, nasa PNP ako. So, unexpectedly, di ba, PNP gagawa ng isang short film. So, syempre, yon natuwa na, tinanong ako actually ng bunso ko. Sabi niya, hindi ka na ba police? Artista ka na ngayon? Sabi niya sa akin. Sabi ko, hindi anak, police pa din. Sabi ko gano'n. So, yun, masaya sila.
para sa akin. Okay. So, ibig sabihin, hindi na ito bago sa'yo. Kumbaga, Opo, dati may experience may po ako. experience ka na. So, way back college kasi. Opo, nung nasa ano po ako, college, bale, merong subject na talagang pinapagawa kami ng mga short film. Parang documentary, parang ano. Good thing, hindi ka nahirapan Opo. sa pagganap o sa pag-portray ng iyong role. Opo, yes. Dahil may experience. More on ano naman po noon, more on pagdidirect. Yung pag-aarte naman, dito talaga na talagang na-show up ko yung, sabi ko, ako, ito na pala yung Talent feeling mo. na dati inuutos, isinasabi ko lang dun sa actress or actor ko, ito na pala yung pag ganito dapat gagawin mo. So, yun, iba pala yung mas masaya sa feeling na ikaw yung gumagawa nung bagay na yon. Ayun. How about kay Cruz? Ayun ma'am, naggulat din yung family ko na may talent daw pala ako sa camera. Kasi ang alam nila, camera shy type ako, mga ganun. At the same time, yung sa unit namin sa Special Action Force, nagulat rin sila na kaya ko palang umarte sa camera. Yun, gulat na gulat sila. Ayun. How about kay Ma'am Christine? Siyempre ma'am, masaya. Pero na-surprise kasi sila Kasi hindi lang daw pala ako police, nag-aartista din. Ayun. Sobrang saya nila. Kasi tayo mga pulis, mga flexible tayo. Yes. ano? Yes, Kahit yun saan talaga. tayo isaba, pwede tayo. Ayan. Siyempre, ngayong matagumpay na ang pelikula ninyo, na yung benepisyo, ano ang inyong mensahe naman para sa ating mga kapwa-pulis na patuloy na nagsisilbi sa ating bayan? Kaya unahin ko na si Sir Amanda. Siyempre, una-una po, lagi po tayong mag-ingat, lalong-lalo na sa ating trabaho kasi yun nga, pag sabi ni Patrolman Hope na paglabas pa lang natin sa bahay, nakabaon na yung isang paa natin. Kaya lagi tayong mag-ingat, lalong-lalo na sa operation natin, na hindi natin alam. Kaya manalig tayo sa Panginoon. At siyempre, idagdag ko na rin na itong pelikula nito is napaka malaking hakbang para malaman ng pamilya ko na yung benepisyo ng isang pulis. Yes. Yun ang pinakamalaking nila, na nalaman nila yung benepisyo ng isang pulis. Opo. Yes. How about kay Sir Cruz? Ayun ma'am, kagaya ng pagkakasabi ni Sergeant Andilab na palagi tayong mag-ingat tuwing nasa duty tayo. At the same time, gawin natin ng tapat at maayos ang ating sinumpaang tungkulin. Yes, Miss Sharon. Ayun po, so halos nasabi na naman po nilang dalawa yung mensahe namin para sa mga kapwa naming pulis. Siguro po ang may dadagdag ko na lang doon ay wag po nating kalimutan na ginagawa po natin ang ating tungkulin para magsilbi sa bayan at gawin po natin ito ng buong puso at umiwas po sa mga maling gawain. Kasi hindi po tayo tatalikuran ng PNP. Ano man ang mangyari. Ayun. How about kay Ma'am Sharon? Baka may gusto ka pa pong idagdag. ma'am. Christine, si Ma'am Christine. Ay, Ma'am Christine. Nasabi ko kanina na gawin lang nating mga kapulisan ng ating tungkulin ng tama at legal ay hindi tayo pababayaan ng PNP. Sagot tayo ng Philippine National Police. Ayun. Napakagandang mensahe galing dito sa ating apat na bisita sa araw na ito. At tama yung sinabi ni Sir na Andilab na itong pelikulang nito talagang napakaganda dahil hindi lahat ng mga kapulisan at ng kanilang pamilya alam kung ano yung mga benepisyo na maaaring matanggap ng kanilang pumanaw man na asawa o wounded man during the police operation, yung kanilang mga asawa, at ng kanilang mga anak na rin, lalo na yung mga, hindi lang naman mga single, na mga kapulisan meron tayo, at saka yung mga pamilya nila, At least, kumbaga, naipaparating natin sa kanila, naipapaalam natin sa kanila, ano yung mga benepisyo, ng ating mga kapulisan na pwede nilang matanggap ng kanilang pamilya. Napakagandang proyekto ng ating Chief PNP. Yes po. Itong advocacy film na ito na benepisyo. Ayan. At syempre para naman po sa ating mga kababayan na patuloy na sumusuporta at tumatangkilik sa mga advokasya ng PNP, ano naman yung inyong may bibigay na mensahe kay Miss Sharon?
patuloy lang po kayong maniwala sa PNP na patuloy naming gagawin ang aming tungkulin ng tama at legal para po sa inyo. Miss Sharon? Ayun po, siguro po, sa patuloy na sumusuporta, sana po wag po kayong mapagod or mawala ng paniniwala sa amin dahil hindi po, meron man pong mga kapulisan na nakagagawa ng mali o pumipili ng maling daan, hindi pa rin po mawawala ang mabubuti. Meron at meron pa rin po. So sana po patuloy niyo po kaming suportahan sa aming mga advokasya o mga programa. Maraming salamat po. Yes, thank you. At syempre, bago tayo magtapos, sino-sino naman po yung inyong gustong pasalamatan sa likod ng tagumpay ng inyong pelikulang benepisyo? Unahin ko na si Sir Cruz. Pinasasalamatan ko po yung buong staff ng benepisyo, sila Direk, at yung mga kasama ko rin na mga nandito po ngayon na mga men and women in uniform din po. Ayan, Sir Anilab, Sir? Sa akin, pinapasalamatan ko lalong-lalo na yung aking unit na Special Action Force sa Rapid Deployment Battalion, sa CRG family, na pinayagan po ako na makarating makapunta dito. Yun po, maraming salamat Team CRG. Sa CO ko po, na si Police Captain Joram F. Bando. Sir, thank you, sir. Yan. At syempre, Ma'am Christine. Pinapasalamatan ko po ang ating Chief PNP dahil po sa kanya, sa inisyatiba niya ay naipabatid natin sa ating mga kapulisan at ating mga pamilya ang ating benefits. Yan. At syempre, Ma'am Sharon. Syempre po, syempre May gusto kang idagdag? doon na lang sa mga hindi pa nila na papasalamatan siguro. Syempre sa buong cast ng UNTV at Beneficio, sa mga men and women in uniform, syempre po. At syempre, lalong-lalo na sa pamilya ko na laging nakasuporta kahit ano pa man. And yung hindi ko nabati kanina, babatiin ko ngayon para hindi ko mag-away. Yung boyfriend ko dyan, nasa schooling siya ngayon. So, mag-ingat ka lagi. Ayun. Ayun, maraming salamat po sa ating mga bisita sa araw na ito. Kina Patrolman Toledo, Patrolwoman Toledo, Patrolwoman Hope, Sharon Hope, kina Corporal Andelab, sir, kay Patrolman Cruz, sir, maraming salamat sa pagpaunak po sa amin sa araw na ito, na kayo po ay makapanayam namin dito sa Straight from Team PNP Facebook Live. At syempre, pinapasalamatan natin ang lahat ng mga cast at saka yung mga production natin na nasa likod ng short film na benepisyo. Ang UNTV, ang Pika G, sa pamumuno ng ating director, walang iba kundi si Police Brigadier General Marvin Josaro, at sa kanyang miyembro ng command group. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik at suporta sa ating mga programa sa PNP. At syempre, para sa mga nais dumulog sa inyong pambansang pulisya ukol sa mga reklamo at sumbong, bukas ang aming tanggapan upang kayo ay matulungan at maaari kayong tumawag sa ating PNP isumbong sa 0917-847-5757. At kung mayroon naman kayong sumbong o reklamo tungkol sa ilang pasaway at abusadong pulis, maaari po kayong kumontak sa Integrity Monitoring and Enforcement Group o PNP IMEG sa mga numerong makikita po sa inyong mga screen. Ayan. At para sa mga nais dumulog, at sa ngalan ng pamunuan ng Philippine National Police sa pangunguna ni Chief PNP Police General Romel Francisco Marbil, kami maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon at inspirasyon dahil dito sa bagong Pilipinas, ang gusto ng pulis, ligtas ka! Mula rito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng pambansang pulisya at sa pamumuno ng ating direktor na si Police Brigadier General Marvin Josaro, muli ako ang inyong tagapag-ugnay, Police Senior Master Sergeant Vanessa Villanos. Ito pa rin ang inyong programang Straight from Team PNP Facebook Live.